Ang alamat ng kabayo. Sa isang payapang baryo sa paanan ng bundok, masaya at tahimik na namumuhay ang mag-asawang Ayong at Karing. Sila ay kilala sa kanilang sipag, kabutihang loob at simpleng pamumuhay. Isang biyaya lamang ang kulang sa kanilang masayang tahanan, ang anak na matagal na nilang inaasam. Isang araw, dininig ng langit ang kanilang panalangin. Ipinanganak ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Junior. Dahil iisang anak, itinuring nila itong prinsipe. Lahat ng gusto ay ibinibigay. Lahat ng mali ay pinapalampas. Labis ang pagmamahal nila rito, kaya't lumaki si Junior na may matigas na ulo, makasarili, at hindi marunong tumanggap ng pangaral. Habang lumalaki, imbis na mag-aral at tulungan ang kanyang mga magulang, mas pinili ni Junior ang barkada, gala at bisyo. Laging nag-aalala si Mang Ayong at Aling Karing, kaya paulit-ulit nila itong pinapagsabihan. Ngunit sa halip na makinig, minasama ito ni Junior. Inisip niyang kinokontrol lang siya at hindi mahal. Hanggang isang gabi, dala ng sama ng loob at matinding galit, nagpasya siyang maglayas. Nilisan niya ang kanilang tahanan, dala lamang ang kaunting gamit at ang kanyang kapal ng mukha. Naglakad siya ng malayo, patungo sa hindi kilalang lugar. Gutom, pagod, at basang-basa sa ulan. Napadpad siya sa isang kubong nakatayo sa gitna ng kagubatan. Isang matandang lalaki ang lumabas at nagmagandang loob na patuluyin siya. Tahimik, ngunit mabait ang matanda. Pinakain siya, pinatulog, at kinaumagahan ay maayos siyang kinausap. Ako'y may anak din noon, katulad mo. Wika ng matanda. Walang magulang ang gustong mapahamak ang anak. Baka pwede mong balikan ang iyong mga magulang at humingi ng tawad. Mahal ka nila. Napuno si Junior sa sinasabi ng matanda. Hindi mo ako kilala. Wala akong karapatan na sabihan ako ng ganyan. Hindi mo alam ang buhay ko. Ngumiti lamang ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naging kasing lalim ng dagat. Kung ayaw mong makinig sa salita, marahil kailangan mong matuto sa ibang paraan. Biglang lumiwanag ang paligid. Umihip ang malakas na hangin. Naramdaman ni Junior ang pagbabago sa kanyang katawan. Nawala ang kanyang tinig. Humaba ang kanyang mukha. At ang kanyang mga paa ay naging mga paa ng hayop. Sa isang iglap, naging isang kabayo si Junior. Ang matanda ay isang engkantado, isang tagapagturo ng aral sa mga kabataang naliligaw ng landas. Bilang parusa sa iyong kayabangan, Wika ng matanda. gagawin kitang isang nilalang na maglilingkod sa iba para matutunan mo ang tunay na halaga ng sakripisyo, paggalang at pagmamahal. Takot na takot si Junior. Nais niyang magsumamo, humingi ng tawad, ngunit halinghing lamang ng isang kabayo ang kanyang kayang sabihin. Bumalik siya sa kanilang bahay, umaasang maaawa sa kanya ang mga magulang. Nang makita siya ni Mang Ayong at Aling Karing, nagulat sila. Ngunit sa halip na itaboy, kinaawaan nila ang hayop. Sa kanilang puso, parang may kakaibang koneksyon silang naramdaman dito. Inalagaan nila ito, pinakain, at pinatulog sa loob ng bakuran. Habang lumilipas ang mga buwan, naging malaking tulong si Junior. Ngayon ay isang kabayo sa kanyang ama.
Tinutulungan niya itong magdala ng mga ani, magsaka at magsakay ng mga gamit. Napabilis ang trabaho ni Mang Ayong. Gumaan ang kanilang buhay at unti-unting umunlad. Dahil sa malasakit ng kabayo, minahal ito ng mag-asawa na parang sariling anak. Tinawag nila itong Kayong, mula sa pinagsamang pangalan nilang Karing at Ayong. Minsan, tahimik na umiiyak si Kayong tuwing gabi habang nakatingin sa buwan. Sa puso niya ay may panghihinayang, pagsisisi at matinding pagnanais na muling makapagsalita upang humingi ng tawad sa kanyang mga magulang at pasalamatan sila sa walang sawang pagmamahal. Isang gabi, habang nakatingin sa mga bituin, lumitaw muli ang matandang engkantado. Ngayon, Aniya, tutunan mo na ang halaga ng pagmamahal, sakripisyo, at paggalang. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay may marka. Mananatili ka bilang kabayo upang magpaalala sa iba, lalo na sa mga kapataang tulad mo, na dapat pahalagahan ng mga magulang habang sila'y naririyan pa. mula noon, naging bahagi ng kasaysayan ang kwento ni Kayong. At sa paglipas ng panahon, ang salitang kabayo ay nagmula raw sa pangalang Kayong. Isang paalala na kahit tayo'y magkamali, may aral sa bawat pagkadapa at may pag-asa sa bawat pagsisisi. Aral ng kwento? Pahalagahan ang magulang habang sila ay buhay. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging malambing. Minsan, ito'y nasa anyo ng pangaral, pagpuna at sakripisyo. Minsan, kailangan nating mawala ng lahat para maunawaan kung gaano tayo kamahal ng mga taong hindi natin pinapansin. Thank you for watching. Please subscribe.